Balita noong nakaraan, mukbang vlogger patay matapos makaranas ng stroke sa Iligan City. Oli kayo, pag-usapan natin yan. Okay. Alam ko para sa ilan, maaaring late na itong video na ito para sa isyong ito. Pero gusto ko lamang na medyo pahupain ang issue para mabigyan ng time ang pamilya ng vlogger na si Dongs Apatan na magluksa sa kanyang pagkamatay. Ayon sa mga kwento at mga balita online, si Dongs ay nagkaroon ng atake ng stroke matapos magmukbang ng pinritong manok. Kinabukasan, binawian siya ng buhay. Ayon sa kanyang kapatid, mayroong hypertension si Dongs pero hindi naman daw talaga siya malakas kumain. Ayon din sa mga balita, mayroong nakitang mga blood clots sa utak ng vlogger. Ibig sabihin nito, maaaring nabarahan ang daluyan ng dugo ng kanyang utak. Kung matatandaan ninyo, na-discuss na rin natin dito sa channel natin na mayroong dalawang klase ng stroke. Maaaring mayroong pumutok na ugat at magdugo yung utak at maaari din namang mabarahan ang daluyan ng dugo dahilan para hindi magkaroon ng sapat na nutrients ang utak at ang resulta po pwedeng ma-stroke. Again, alinman sa dalawang yan, ang resulta niyan stroke. At ang stroke, tandaan natin, nakamamatay. Kung pagbabatayan natin ang sinabi ng kanyang kapatid sa mga balita, maaaring contributory factor lamang ang pagmumukbang ng pinritong manok sa kanyang pagkamatay. Oo, ang pinritong manok ay maaaring mataba at kung ilalagay natin yan sa sense ng mukbang, marami ang kinakain dyan. At paalaala lamang po natin, anumang sobra, maaaring maging masama sa katawan. Kung mayroon pang background ang pasyenteng si Dongs ng pagkakaroon ng hypertension, ang sobrang pagkain ng matatabang pagkain ay po pwedeng magdulot ng pagtaas palalo ng blood pressure at cholesterol at yan dalawang yan po pwedeng mag-form ng plaques na siyang maging dahilan ng nangyari sa kanyang pagkakaroon ng pagbabara sa utak. Alam ko, pwede niyong sabihin sa akin na kung nakamamatay talaga ang pagmumukbang, bakit ito lamang ang napabalitang namatay sa Pilipinas? Well, maaaring isolated case man yan dito sa atin sa Pilipinas pero hindi ibig sabihin ay mag-aantay pa tayo ng mas maraming kaso bago iwasan ang pagkain ng marami. Alam ko medyo ASMR at saka satisfying ito pero hindi kinakailangan na parating ganyan ang inyong gawing content at parating ganyan ang inyong panooring content. Actually, nitong mga nakaraang araw lamang napabalita din na noong July 14, 2024 sa China, namatay din si Pan Xiaoting. Isa rin siyang vlogger, 24 na taong gulang habang siya ay naka-live broadcast. Ang tinutukoy na dahilan ng kanyang kamatayan, hindi hypertension, hindi stroke, pero overeating. Ayon pa sa mga reports, napasailalim na sa autopsy ang remains ng influencer at nakita na maraming hindi natunaw na pagkain sa kanyang tiyan. Kahit kailan, lagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi talaga magiging maganda na nag-o-overeat o ang pag-o-overeat o ang pagkain ng marami. For the most part, po pwedeng impatso lamang ang abutin natin dyan, pero yung iba pang epekto niyan, po pwedeng magka-diabetes, heart disease, hypertension, po pwede rin magkaroon ng mataas na cholesterol, depende sa kinakain ninyo, po pwede kayo magka-gallstones, obesity, at marami pang iba. Anumang sobra, again, maaaring maging masama sa katawan. Si Dongs at si Pan Xiaoting, mga content creators na marami ang tagasunod. Sayang, marami pa talaga sana silang magagawa para sa kanilang mga followers kung naging mas napag-isipan ang kanilang mga kino-content. Kailan pa man, consistent po ako sa mga komentaryo ko tungkol sa pag-vlog ng ganito mula pa ng in-interview ko ng mga news outfits sa telebisyon at ang laging paalaala natin ay ganito. Tayo mga content creators, mayroong mga social responsibility na maging huwaran sa ating mga tagasunod at mga manonood. Maaring oo, entertainment para sa ilan ang content na ginagawa natin pero wag naman sana at the expense of our own health o di naman kaya ay maka-impluwensya din ng ibang mga tao na gayanin ang mga ginagawa nating hindi makabubuti sa kalusugan. Kaya ako, personally, I really hate the term influencer dahil lagi kong tanong, anong klase ba ang influence na mayroon tayo sa isang tao? Sana good influence, pero paano kung bad influence pala? At sana sa video na to, mayroon kayong natutunan. Makikishare na rin po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. At paano? Yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode.